Sa isang kaharian kung saan tila humahalik ang mga bituin sa mga taluktok ng bundok, may nakatirang isang batang prinsesa na nagngangalang Elara. Hindi tulad ng kanyang mga kapatid na nangarap ng mga telang sutla at mararangyang sayawan, natatagpuan ni Elara ang kanyang ligaya sa lilim ng mga hardin ng palasyo, partikular na sa tabi ng isang matanda at lumot na batong bukal. Isang gabi, habang naglalaro gamit ang kanyang paboritong gintong bola, naihagis niya ito ng napakataas. Nasalubong nito ang liwanag ng buwan, kumislap, at nahulog ng may malakas na taboy sa madilim na kailaliman ng bukal. Ang hindi inaasahang kasunduan. Habang umiiyak si Elara dahil sa nawalang kayamanan, isang maliit na palakang kulay esmeralda ang lumundag sa isang dumi ng lila, lilipad. Sa kanyang pagkagulat, nagsalita ito sa boses na kasing linaw ng tunog ng kampana. "Huwag kang tumangis, prinsesa," sabi ng palaka. "Kaya kung kunin ang iyong gintong bola, ngunit ano ang ibibigay mo sa akin bilang kapalit? Ang aking mga perlas? Ang aking korona?" Sabik na alok ni Elara. "Wala akong pakialam sa ginto," sagot ng palaka. "Ang nais ko lamang ay maging kasama mo. Ang maupo sa iyong hapag, kumain sa iyong pinggan at matulog sa iyong unan." Dahil desperadong mabawi ang kanyang bola, pumayag si Elara. Sumisid ang palaka ng malalim at bumalik dala ang gintong globo. Ngunit sa sandaling hawak na ito ni Elara, nakalimutan niya ang kanyang pangako at nagtatakbong bumalik sa kastilyo, iniwan ng maliit na palaka sa dilim. Kinabukasan, habang naghahapunan, isang malambot na tunog ng plak-plak ang narinig sa sahig na marmol. Isang maliit na tinig ang sumigaw, "Prinsesa, bunsong anak, buksan mo ang pinto." Nalimutan mo na ba ang salitang binitawan mo sa tabi ng bukal? Nang makita ng hari na namumutla si Elara, hiningi nito ang katotohanan. Nang magtapat ang prinsesa, matatag na nagsalita ang hari. Ang pangakong binitawan ay dapat tuparin. Mabigat man ang loob, binuhat ni Elara ang palaka patungo sa mesa. Kumain ito mula sa kanyang gintong pingganat, nang sumikat ang buwan, sumunod ito sa kanyang silid tulugan. Bagamat nag-aalinlangan siyang ibahagi ang kanyang sutlang unan sa isang malamig at basang nilalang, naalaala niya ang mga salita ng kanyang ama at dahan-dahang inilagay ang palaka sa ibabaw ng pelos. Sa pagdaiti ng unang liwanag ng bukang liwayway sa bintana, tiningnan ni Elara ang palaka. Hindi ito natutulog, mukha itong malungkot at pagod. Nakaramdam siya ng biglang habag para sa malungkot na nilalang na nais lamang ng kaibigan, kaya yumuko siya at hinagka ng tuktok ng maliit nitong ulo. Sa isang iglap ng liwanag ng bituin at umiikot na hamog, naglaho ang palaka. Nakatayo sa harap niya ang isang gwapong prinsipe na ang mga mata ay kasing kulay ng kagubatan. Isang mangkukulamang sumumpa sa akin na mamuhay bilang isang nilalang na may malamig na dugo hanggang sa may isang prinsesang magpapakita ng kabutihan at tutupad sa kanyang salita, paliwanag ng prinsipe. "Sinira mo ang sumpa, Elara. Isang bagong simula." Hindi agad hiningi ng prinsipe ang kanyang kamay sa kasal. Sa halip, ginugol nila ang sumunod na taon sa pagiging matalik na magkaibigan gaya ng hiniling ng palaka. Nilakbay nila ang mga hardin, pinag-usapan ang mga bituin at kalaunan ay nerealize na ang kanilang mga puso ay magkakaugnay na. Nang sa wakas ay ikinasal sila, ang pagdiriwang ay tumagal ng 7 araw. At bagamat nanirahan sila sa isang maringal na palasyo, lagi nilang sinisigurado na ang lumot na bukal sa hardin ay laging malinis, dahil hindi nila kailanman gustong malimutan ang maliit at berdeng kaibigan na nagbuklod sa kanila. Lumipas ang mga taon at si Elara, na isa ng reyna ngayon, ay namuno kasama ang kanyang minamahal na si Haring Theron, ang dating prinsepeng palaka. Umunlad ang kanilang kaharian, nakilala sa kabutihan at karunungan ng kanilang mga pinuno. Ngunit ang kapayapaan, gaano man ito katamis, ay mayroon ding mga hamon at ang pakikipagsapalaran ay madalas dumating sa mga hindi umaasa rito. Isang maaliwalas na umaga ng taglagas, autumn, isang maharlikang mensahero ang dumating, hingal na hingal at balisa. Ang kalapit na kaharian ng Silverwood, na tanyag sa mga sinaunang punong nagliliwanag, ay nasa ilalim ng isang kakaibang sumpa. Ang mga mamamayan nito ay nahuhulog sa isang walang hanggan at walang panaginip na pagtulog, at ang liwanag ng kanilang sagradong kagubatan ay unti-unting naglalaho. "Kailangan nating pumunta, Theron," pahayag ni Elara habang mabigat ang loob sa pag-aalala para sa kanilang mga kaalyado. Si Theron, na laging matapang, ay sumang-ayon. Alam niya ang mga alingawngaw ng mahika, madilim man o maliwanag, at naramdaman niya ang pamilyar na tawag sa gitna ng paghihirap ng Silverwood.
Nangabayo sila sa loob ng maraming araw kasama ang maliit at mabilis nilang pangkat, hanggang sa marating nila ang mga pintuan ng Silverwood. Nakakabahala ang katahimikan. Ang dating mataong mga kalye ay walang tao, at ang mga mamamayan ay nakahigang walang galaw sa kanilang mga kama, nakapikit ang mga mata at bilanggo ng isang hindi likas na pagkakatulog. Ang sagradong kagubatan, na karaniwang tanglaw ng malambot at pilak na liwanag ay madilim na at ang mga dahon nito ay bahagya na lamang kumukutitap. Si Reyna Elara sa kanyang malumanay na ugnayan at matalas na pagmamasid ay napansin ang isang kakaibang bagay malapit sa pinakamatandang puno ng Silverwood. Isang mahina at halos hindi makitang kislap ang nagmumula sa isang bahagi ng natuyong lupa kung saan hindi dapat naroon ang liwanag. Si Haring Theron, habang inaalala ang kanyang panahon bilang isang palaka, ay nagtataglay ng likas na koneksyon sa sinaunang mahika ng lupain. Lumuhod siya at itinapat ang kanyang kamay sa tapat ng bahaging iyon. Mayroong pagkagambala, bulong niya. Mayroong humihigop ng lakas. May nagnanakaw sa esensya ng kagubatan at dahil doon, pati na rin sa enerhiya ng mga tao nito. Sinundan nila ang mahinang bakas ng mahika at natuklasan nila ang isang nakatagong groto sa kailaliman ng kagubatan. Sa loob, isang malikot na espiritu ng kagubatan, Sprite, na hindi hihigit sa laki ng kamay ni Elara, ang humahagihik sa tuwa habang sinasalin ang liwanag ng kagubatan sa isang kristal na bote. Hindi ito gawa ng kasamaan, kundi ng maling paglalaro lamang. Sadyang mahilig lang mangolekta ng magagandang liwanag ang Sprite. Nilapitan ni Elara ang Sprite ng may kabutihan, hindi galit. Ipinaliwanag niya ang pinsalang na idudulot nito at ipinakita ang mga natutulog na mamamayan ng Silverwood. Si Theron, gamit ang isang teknik na natutunan niya noong siya ay palaka pa, ay nagpakita ng isang nakakasilaw na sayaw ng mga alitaptap sa loob ng kanyang mga palad, isang liwanag na mas nakakaakit kaysa sa ninakaw na esensya. Ang liwanag na ito, malumanay na alok ni Elara, ay sa iyo na, maliit na nilalang. Ito ay buhay at sasayaw para sa iyo magpakailanman nang hindi nananakit ng sino man. Ngunit ang liwanag ng mga puno ng Silverwood ay dapat ibalik dahil ito ang buhay ng lupaing ito. Ang Sprite, na nabighani sa bago at masiglang mga liwanag, ay masayang sumang-ayon. Pinakawalan nito ang ninakaw na esensya pabalik sa lupa at habang ang pilak na liwanag ay dumadaloy pabalik sa mga sinaunang puno, ang mga tao sa Silverwood ay dahan-dahang nagsimulang magising mula sa kanilang mahabang pagtulog, masigla at walang sugat. Bumalik sina Haring Theron at Reyna Elara sa kanilang kaharian, hindi lamang bilang mga pinuno, kundi bilang mga bayani na naunawaan na kahit ang pinakamaliit na nilalang ay maaaring magdulot ng malaking kaguluhan at ang kabutihan at pag-unawa ay madalas na siyang pinakamakapangyarihang mahika sa lahat. Ang kanilang pag-ibig na isinilang mula sa isang hamak na pangako at isang mapagbagong halik ay patuloy na gumabay sa kanila sa bawat pakikipagsapalaran na nagpapatunay na ang tunay na pagkahari ay nasa puso at wala lamang sa korona. Ilang buwan matapos ang kanilang paglalakbay sa Silverwood, isang bagong suliranin ang dumating sa kanilang sariling kaharian. Ang malaking ilog na nagbibigay buhay sa mga bukirin ay biglang natuyo at ang mga isda ay nagsimulang maglaho. Ang dating masiglang agos ay naging tuyong alikabok na lamang. Dahil sa kanyang karanasan bilang palaka, ramdam ni Theron na may hindi tama sa ilalim ng lupa. Elara, wika niya, ang tubig ay hindi basta-basta naglalaho. Parang may pumipigil sa puso ng bundok kung saan nagmumula ang batis. Ang paglalakbay sa yungib ng kristal. Naglakbay ang dalawa patungo sa bundok ng Hilaga. Sa kanilang pag-akyat, natuklasan nila ang isang lihim na pasukan sa likod ng isang tuyong talon. Sa loob, imbes na tubig, ang nakita nila ay mga higanteng kristal na bato na humaharang sa daloy ng tubig. Sa gitna ng yungib, nakita nila ang isang malaking dragong bato na nakahiga sa ibabaw ng daluyan. Ngunit hindi ito mabangis, ito ay umiyak. Ang bawat luhang pumapatak mula sa kanyang mata ay nagiging matigas na kristal na lalong nagbabara sa tubig. Bakit ka tumatangis, dakilang nilalang? Tanong ni Elara habang dahan-dahang lumalapit. Lumingon ang dragon at sumagot sa tinig na parang gumuguho ng mga bato. Ang aking kaisa-isang anak ay nawawala. Sa sobrang lungkot ko, hindi ko mapigilan ang aking mga luha at ngayon ay naging bilanggo na ako ng sarili kong pighati. Naalala ni Theron ang pakiramdam ng pagiging mag-isa noong siya ay palaka pa. Ginamit niya ang kanyang kakayahan na makipag-usap sa mga maliliit na nilalang ng lupa. Tinawag niya ang mga kuliglig at mga langgam na naninirahan sa bawat sulok ng bundok. Nasaan ang munting dragon? Tanong ni Theron sa kanila. Sumagot ang isang matandang langgam. Naligaw siya sa isang makitid na bitak sa itaas ng yungib at hindi na makalabas.
Hindi nag-aksaya ng panahon sina Elara at Theron. Gamit ang gintong bola ni Elara na ngayon ay nagsisilbing ilaw sa madidilim na lugar, tinunton nila ang bitak. Sa tulong ng liksi ni Theron, naakyat niya ang matarik na dingding at nailigtas ang munting dragon na naipit lamang pala ang pakpak sa pagitan ng mga bato. Nang maibalik ang anak sa kanyang magulang, ang pighati ng dragong bato ay napalitan ng wagas na katuwaan. Ang mga kristal na mula sa kanyang luha ay biglang natunaw at naging purong enerhiya. Salamat mga tao, wika ng dragon. Dahil sa inyong tulong, hindi lamang ang aking anak ang naibalik, kundi pati na rin ang daloy ng inyong buhay. Sa isang malakas na ungol, hinawi ng dragon ang mga huling bara sa daluyan. Ang tubig ay muling bumugso ng napakalakas, dumalay pababa ng bundok at muling binuhay ang mga luntiang bukirin ng kaharian. Bumalik sina Elara at Theron na may dalang aral, na ang pinakamalaking hadlang sa ating buhay ay madalas na nagmumula sa ating sariling kalungkutan at ang pagtulong sa iba ay ang pinakamabilis na paraan upang tayo rin ay mapalaya.